Langaning oras ay nag-press conference po ang depensa sa impeachment trial. Alamin natin kay Attorney Mon Esguera. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Magandang umaga sa mga nakikinig sa iyong programa. Opo, may pasabog ho kayo kagabi na nagtaka ako dahil alanganing oras, mga alas 7 ho ba yun ng gabi nagsimula? Oo, mga between that and around 7:15, Oho. kabayan. Oo. Oo, kasi sa akin, aksidente ko lang nakuha dahil naghahanap po ako ng mga programa nang mapunta ako sa ANC, nakita ko puro kayo nakapula na t-shirt. Anong ibig sabihin ng nakapula? Hindi hindi ko alam yung nakapula, nakaitim ako. Nakaitim ba kayo kahapon? Oo, nakaitim ako. Kayo lang na iba ang kulay eh. Pero yung karamihan nakapula. Oo, mukhang hindi ko narinig dahil nahuli ako doon sa pagpupulong na ginanap namin nung na nangyari nung Sabado ng gabi, Oo. kabayan. Hindi kayo nasabihan na magpula rin kayo. Hindi. Oo. Ako nga lang yung... Hindi bali, tama-tama yung Valentine's Day bukas. Attorney, Oo. ang sinasabi nyo sa press conference ay meron kayong nakuhang impormasyon na ang Malacanang ay nag-o-offer ng 100 million pesos sa bawat senador, wag lamang sundin yung naging kautusan ng Supreme Court na pumipigil sa pagbubukas ng dollar accounts ni CJ Corona. Oo, ganun ang lumalabas sa kabayan. Alam mo, nahuli ako ron sa pagpupulong namin nung Sabado ng mga mahigit 45 minutes. Okay. Dahil may pinanggalingan akong kliyente na hindi ko na naiintindi for the past month or so. No? Ngayon, pagdating ko naman doon, binihagi nila sa akin kung ano yung napag-usapan at nasabi nga nila yung reliable information na yan. At nakagawa na at nakabuo na sila ng desisyon na tumawag ng press conference. So pinag-usapan ng timing, kung saan, may mga detalyeng ganoon. Yung 100 million, medyo hindi ko nakuha kasi nung meeting yon. Sa gabi ko lang nalaman at yun yung ibinahagi naman ng aking kasama na si Attorney Jad Roy. No? Aha. So, but having said that, alam mo, iniisip ko kagabi pa, pagkatapos noong aming press conference, kung tama o hindi yung aming ginawa. Pero wala kaming pwedeng puntahan, kabayan, no? Hindi naman namin pwedeng yung aming agam-agam at pagkabahala tungkol sa bagay na yan. At dahil sa naniniwala kami doon sa pinanggalingan noong impormasyon, hindi naman namin pwedeng sabihin doon sa loob ng paglilitis at magiging out of order kami. At miski na siguro sabihin mo, ba't di nila kayo nag-file ng manifestation na gano'n, out of order pa rin kami. So, hindsight ito, pero sa tingin ko, wala namang masama kung dito sa pamamaraan ng pagtawag ng press conference namin gawin. Kasi kayo na lamang sa mga na nasa pagpapahayag o mga mamamahayag nating kababayan, ang pwede naming asahan at maaari naming maging katulong sa pagsisiwalat ng mga ganitong bagay. Iisipin mo, kabayan, na ngayon pa lamang kami tumawag ng ganyang press conference. At makikita mo naman yung talagang aming sama-samang pagtingin dito sa development na yan na talagang nakababahala. Oo. Tsaka alanganin ang oras nyo. Oo, medyo alanganin kasi nga hindi namin alam. Wala kaming director o producer doon sa mga yon, kundi text message lang ang parang kumalat at nag-imbita ron sa mga hindi namin nga alam na ganun karami ang pupunta ron. At pangalawa, kung makikita mo, may wala kaming kopya ng aming press statement para ipamahagi. Nag-xerox na lang kami doon eh. Pero, attorney, kailan nyo dinesisyonan na magkaroon ng press conference para ibulgar itong nakuha nyong impormasyon? Yung desisyon na gabi na ng Sabado. Sabado? Gabi na ng Sabado, nagpulong nga kami. Pero siyempre may mga confirmation pa yan. Tutuloy ba? Saan pa tayo? Anong oras pa? So towards towards the afternoon yesterday, no? At wala namang pagbabago raw.
So yung statement na ginawa ng iba sa aming mga kasama, Opo. pinaaprubahan sa grupo, pinaaprubahan sa punong maestrado at pati na si Justice Cuevas, no? So dumaan yan sa isang masusing Pinag-aralan yung mabuti kung kayo ay magpe-press conference para ibulgar ho yan. Oo, At alam din pinag-aralan. natin kung anong implikasyon yan, attorney. I'm sorry? Alam din Kapay. natin kung ano magiging implikasyon Oo, kung kasi sakasakali. may mga reaksyon na kasi yung ilan natin sa butihing senador, kung tama yung narinig ko, tungkol dito sa bagay na ito. Para daw insulto naman ho sa kanila na sila ay 100 million pesos lamang ang halaga. Kabayan, ha? Ipagpaon manina, kabayan, no? Ipagpaon manina na ng ating mga butihing senador. Yun na nga katulad doon natanggurian ko, ang pinakamahalaga rito, saan ba kami pupunta? Pwede pa naming sabihin yun sa kanila, check ma-out of order kami. Pangalawa, sa isang patas na inaasahan naming patas at pantay na labanan, wala namang kaming kakampi na masasabi na matulungan kami sa pagsisiwalat ng katotohanan, kundi kayo sa pamamahayag. Pero kami po, may isisiwalat lang namin, pero siyempre yung katotohanan yan ay hindi namin pwedeng matulungan kayo hanggat hindi kompleto ang inyong impormasyon. Tama naman yung kabayan. Hindi namin iniaalis sa inyo yun eh. Opo. Ang sinasabi lang namin dito at yung paglilinaw pa sa takbo ng aming press conference, nililinaw namin na wala naman kami sinasabing may tumanggap sa senador doon sa kung ano man yung ino-offer. Wala pang tumatanggap pero may inoffer. Yun yung ipagkakabalita sa amin ng yung aming source. Ay tama ho ba yung source niyo na sinabi sa Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ang kumausap sa ilang senador? Tama yun yung pinakabuod nung Impormasyon. impormasyon nakuha namin, kabayan. Opo. Ang sabi ho ng Malacanang kaagad kagabi habang kayo nagpe-press conference, nakahanda na ang mga sagot ho nila. At ang isa sa mga sinasabi po ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, diversionary tactics daw lamang po yan ang inyong ginawa para kasunod ng pagkakabunyag tungkol sa dollar accounts ni CJ Corona. Hindi naman siguro, kabayan. Alam mo, palagian na lamang naman kaming inaakusahan ng tactic eh, no? Meron kaming delaying tactic, may diversionary tactic, may squid tactic. Wala nang pagbabago dyan sa paningin nila na yan. Ang sa amin lamang simple, kabayan. Kung gusto nilang pabulanan at pinabulaanan na nila yung aming impormasyon na walang katotohanan, yun yung sinasabi nila, nakarapatan nila yon. Pero kami naman, base naman doon sa natanggap naming impormasyon na hindi naman namin pwedeng pagdudahan at kami naniwala, pinaninindigan namin kung ano yung ginawa namin. Ang issue lamang bang dito is makasasama ba to doon sa impeachment trial? Alam mo, iyan, diversionary o maaaring masabi mong delaying kung sinabi namin doon sa loob ng paglilitis. Sa labas namin sinabi at wala kaming inakusuhan ni numan sa sino man sa ating mga butihing senador na sila yung nakausap. Hindi kami sigurado kung sino yung mga nakausap Ang basta ang impormasyon sa amin, yung aming ibinahagi kagabi doon sa press con, kabayan. Mm-hmm. At yung informant ho ninyo, yung ba'y kakampi ninyo o maaring ginagamit din sa panggugulo? Hindi naman namin pwedeng pagdudahan na dahil ang pinanggalingan isang taong kilala ng marami sa amin at lalong-lalo na ni Chief Justice mismo. Opo. Pero inaasahan ho ba ninyo na may titindig na isang senador mamayang umaga para kundinahin ang inyong akusasyon sa mga senador? Inaasahan namin yon, kabayan. Opo. Nakahanda naman kami. Pinag-usapan din namin yan before, no, na yung pinag-uusapan nung nagpulong kami noong Sabado. Pinag-usapan uli namin kahapon dahil narinig na namin yung sentimiento ng ating mga butihing, ilan sa butihing natin senador. At wala namang kaming takot na harapin kung ano man yung consequence itong nagawa namin. Kung kami sinasabi kasi nila ipakokontempt kami, anong magagawa namin ng kabayan kung ipakontempt kami at eventually makulong?
Diba? Okay lang yun sa amin kasi kalkulado na namin yan nung aming pinag-usapan at pinagtipa yung aming desisyon ng Sabado eh. Opo. Yun lamang. Kabayan, ang aming masasabi dyan sa kung sino man ang gusto magtanong later sa isa sa sino man Opo. sa mabutihin nating senador. Pero alam niyo, yung 100 million ay mababa kung ang pag-uusapan natin ay entitled do ang bawat senador sa 200 million pesos na pork barrel. Hindi ko alam, kabayan, hindi ko masyadong maalam yung ikaw ang mas Kaya eksperto nga, dyan. entitled ang mga senador sa 200 million pesos na pork barrel. Although, inaamin ko na kung malakas ka sa Malacanang ay makukuha mo talaga yung total na 200 million ng mabilisan. So itong 100 million ay part ba noong 200 million na entitled sila sa pork barrel? Hindi ko masabi, kabayan, Walang ganun. dahil unang-una wala akong nalalaman tungkol diyan sa Pork barrel. pork barrel at pag-i-issue ng pork barrel, kung kanino i-issue, kung kanino ibibigay. At hindi naman pumasok ng ganyang kadetalye doon Hindi naman, nung aming pinag-usapan ito nung Sabado ng gabi. Opo. So anong ini-expect nyo ngayong umaga? Magkakaroon ng botohan ang Senate kung susundin ang naging TRO ng Supreme Court. Ano pa ang mga hakbang na gagawin nyo mamayang umaga? Yung TRO na in-issue ng Supreme Court in favor of PS Bank, ang pag-uusapan nila kung natatandaan ko yung natura ng ating butihing Senate President, no, as presiding officer, pag-uusapan nila susundan ba o hindi nila susundan o susunurin yung nasabing TRO. Isa yun. Pangalawa, meron sila yatang pag-uusapan tungkol doon sa i-expand ba yung subpoena not necessarily on this very limited matter of bank account. I mean, yung mga so far na napagtestiguhan na, no? O lalabas pa sila doon. So, dalawang bagay yun. Ngayon, mismo doon sa paglilitis, at tulad ng nasabi mo, maaaring merong tumayo on a question of privilege, no? Masasabi natin tungkol doon sa nangyari sa press ko namin kahapon. At tuloy-tuloy naman yung pagtestigo yata ang dalawang testigong mula sa mga bangko, yung galing sa PS Bank, yung presidente, at ganoon din yung galing sa Bank of the Philippine Islands. Ang mga ilang senador ay nagsasabi na ho na baka kayo piliting ibulgar kung sino ang source nyo. Alam mo, meron kaming tinatawag na lawyer-client confidentiality, no? Hindi namin siguro at the risk of being cited in contempt and then the risk of being jailed for displeasing them, maybe they will view it as a disobedience to a lawful order of the impeachment court. Nakahanda kami, kabayan, nakahanda kami. Okay. Maraming salamat po, attorney, at magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, kabayan, at pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos. Si Attorney Mon Esguerra ng Depensa.